sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya, papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya, papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa unang linggo tayo ng Adbyento ng taon Ki. At ngayong linggo ay linggo para sa PWD o Persons with Disabilities sa mga kapansanan. At ngayon ay linggo din para sa tinatawag na mga taong may sakit ng AIDS. Mga minahal kong mga kapatid, simula ngayon ang panahon ng Adbyento. Ngayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturhiya. Pagdating ang kahulugan ng Adbyento, panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan at sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng panahon. Naway ipagdiwang natin ang dakilang panahong ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod naman nating tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. Maranatha, halina, Panginoong Isus, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumahak sa landas ng kabutihan sa pagdating ni Kristo. Makasalubong nawa kami ng may mabuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpaso na hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Ang mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Tulad ng pag-ibig namin sa inyo, kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isang bagay pa ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo kayong pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-isip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Makaabutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inasahan ng tao sa buong daigdig. Kahit maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapapalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno.
Nasa unang kalendaryo tayo ng ating liturhiya at ito'y tinatawag na panahon na ng Adbyento o pagdating. At itong linggong ito ay tinatawag din linggo para sa PWD. Yun bang may kapansanan? So kami pong mga may kapansanan kasama po dito. At yung mga taong may sakit ng AIDS. At ang atin pong linggo ngayon ay kung inyo pong mapansin, mayroon po tayong korona ng Adbyento. Ang korona ng Adbyento na kung saan ito ay ginawa noong 1839 ni Johann Heinrich Wicken, isang Lutheran pastor sa Hamburg, Germany. At kanya pong ginawa na magkaroon ng 4 na kandila at ang isa nito ay kandilang rosa o pink. Ang una pong kandila ay patungkol sa mga propita at ang mensahe ay pag-asa. Ang pangalawang kandila ay tinatawag na kandila ng Bethlehem para kay San Jose at Santa Maria. At ang tema dito ay ang pag-ibig. At ang pangatlong kandila na pink o rosa, ito ay kandila ng mga pastol. At ang tema po dito ay ang kagalakan. At ang panghuli na kandila, pang-apat na kandila, ay kandila ng mga anghel. At ang tema ay kapayapaan. Ito ay pagpapahayag ng pagdating ng Panginoon o Adbyento. Sa salitang Hebreo, ang Adbyento ay biya. Madali lang pong sabihin, biya. Ibig sabihin, pagdating. Pero ang atin pong mga pagbasa, hindi lang sa lumang tipan, sa bagong tipan, ang pangalawang pagbasa at ang ating ebanghelyo sa Koinonia Griego. Sa Koinonia Griego, ang Adbyento ay elise. Sa Latin, Adventus, pagdating. Ito pong pagdating ay una sa lahat, ang atin pong pagunita noon sa unang pagdating ng Panginoon na tinatawag nating historical coming, yung pagdating niya sa kasaysayan ng tao. Ang pangalawa na pagdating ay ang pagdating niya sa atin sa pamamagitan ng mensahe sa mga nakasulat sa kasulatan o sacred scriptures o Biblia. At pangatlo, ang kanyang pagdating sa mga sakramento. Lahat po ng mga sakramento gaya ng binyag, kumpel at tong Santa Misa, darating ang Panginoon. At ang mga ginaganap na pagtitipon sapagkat sinabi ng Panginoon kung saan ang 2 o 3 ay nagkatipon ay naroon ako. At ang panghuli na pagdating ay ang pagdating sa kaganapan ng lahat na tinatawag sa technical na salita, parosya, ibig sabihin kaganapan. At itong ating pagdiriwang sa Adbyento ay pagdiriwang sa paghahanda natin para sa Pasko ng pagdating ng Panginoon. Ano naman ang panawagan ngayong unang linggo ng Adbyento o ang ating pagdiriwang sa pagdating ng Panginoon? Ang panawagan po ay lagi tayong handa. Ano po ang paghanda? Ang paghanda ay pinaghandaan natin ang pangako ni Propeta Jeremias na mula sa lahi ni Haring David ay magkaroon ng isang ipinapadala ng Panginoon upang siya ay tawagin na Panginoon ng katwiran. Ibig sabihin, magdala ng hustisya at katwiran sapagkat sinasabi pa sa ating salmo ngayon, ang Panginoong Diyos ay siyang nagliligtas sa atin. Yun ang kanyang katwiran para sa atin. Kaya anong klaseng paghanda para sa Adbyento? Sa ating pangalawang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang Kapitulo 4, versikulo 2, ang una pong gawin ay ang mamuhay sa pag-ibig at magkaroon po ng kaaya-aya na pamumuhay na naayon sa dapat isabuhay na kalugod-lugod sa Diyos. At ang paghahanda para po sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, sapagkat paghandaan po, hindi lang po yung pagdating ng Panginoon, mayroon pong mga pangyayari na nakapanggilalas.
Pero mo, mawala sa landas yung mga planeta at ang atin pong Milky Way na ito ay mawala na sa landas. Kaya nakakatakot at ang mga tao ay nasisindak dahil mayroong mga pangyayari na kaiba. Pero sinasabi ng ating Panginoon, darating naman ang ating Panginoong Hesus Nazareno na tinatawag anak ng tao sa may alapaap at siya ay darating na may kapangyarihan. At dapat dito, ito yung tanda na dapat tayong maging handa. At ang ating paghanda ay siyang pagtanggap sa atin. Kaya, ano po ang klaseng paghanda? Ang una pong klaseng paghanda ay personal na paghanda. Pangalawang paghanda ay paghanda sa pamilya. Pangatlo, ang paghanda sa simbahan at paghanda sa ating sambayanan. Paghanda na personal, ang ibig sabihin dito, kailangan tayong magbalik loob. Ibig sabihin, ngayon na ang panahon na magkaroon tayo ng pagbalik loob at isentro natin sa ating puso ang ating Panginoong Hesus na siya ang ating pinaghandaan na tanggapin. Pangalawa, ang paghanda sa pamilya na ang bawat tahanan ay manalangin na hindi lang magkaroon ng Advent tree, hindi na magkaroon ng Christmas tree o mga tinatawag na Christmas gifts. Kailangan ang paghanda ay siyang paghanda upang maugnay sa Panginoon Diyos sa isang taimtim at panalangin na malalim upang mapaghandaan natin ang kahulugan ng Christmas. At pangatlo, ang paghanda sa simbahan at sambayanan. Sa sambayanan natin, kailangan din tayo maghanda. Hindi sa mga palamuti na makikita nyo, maraming mga ilaw at kung ano man ang pinaghanda ng mga may Christmas party at kung minsan narinig ang mga musika na pamasko, pero ang tunay na paghanda sa ating sambayanan ay ang pagbabalik sa Panginoon. Sa salitang Hebrew ay tinatawag ito, tshuva. Tshuva na tayo'y babalik sa Diyos. At ang pabalik sa Diyos, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mamuhay tayo na matuwid. Sinasabi sa ating unang pagbasa, mamuhay na matuwid. At tayo mamuhay, ayon pa sa pangalawang pagbasa, na tayo ay magkaroon ng pagmamahalan at tayo mamuhay din na ayon pa sa ating Ebanghelyo na laging handa sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kailangan natin ang pagiging una sa lahat, mulat, no? At dapat tayo ay bukas sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Pakisabi sa katabi mo, gising ka. Gumising tayo upang ang Diyos ay maging hari, maging pinuno at maging Panginoon sa ating buhay. Pangalawa, ang tunay na paghanda sa atin, tayo ay magbalik loob. Yung gusto pong magbalik loob, pumalakpak ng malakas upang tayo magbalik loob dahil ito ay Advento, pagdating ng Panginoon. At sinasabi din, Maranatha, darating sana ang Panginoon. At ang Panginoon na darating ay siyang pagdating sa ating buhay na siya ang tunay na Panginoon na ating puso sapagkat nagmamahal siya ng tunay sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Narawag siya ng mga yumao ng may 3 araw na buhayin maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at hukoms ng buhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghanda natin sa pagdating ng Panginoon. Kung tiwala tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa
sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kapatid na may HIV/AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ang kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang matnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin Diyos batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakinabangan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen ang kapaling tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinihiyang mamuhay ng mahirap upang makasamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pag-isama niya ay puspusang magniningning at sa pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Ay kaysa namang helsi si awit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakila.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay, tuling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay, may pag-asang sila muling mabubuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nidapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ipadya mo kami sa lahat ng masama. Daling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiyalis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmakilanman sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, ang napuspusning sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan, lalo na ngayong panahon ng Adbyento. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga naririto, lahat ng mga naugnay sa atin, lahat ng mga tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Nasa Adbyento tayo at unang linggo ng ating tema ay linggo ng pag-asa, na itong linggo din ay linggo para sa mga may kapansanan
at saka may sakit ng HIV at AIDS. At itong linggong ito ay siyang simula ng ating panibagong taon ng ating liturhiya sa Simbahang Katolika. At panahon din na tayo ay maghanda sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po sa pamaraan ng kung anong mga pasikat na mga paghanda, bagkos sa ating pagbalik loob sa Diyos. Ngayon na po ang basbas. Ngayon po namin tayo sa bagya, may bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagwas ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan, nagsusumamo sa makamta naman nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalalang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pagitan ng benisyon nito na maalala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pong Isus Nazareno.